Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako po, panalo ang Iglesia ni Cristo. Panalo ang Iglesia ni Cristo sa kanilang adhikain na huwag mo na itong impeachment na to. Unahin ang solusyon ng problema sa ating bansa. Mga kongresista at senador, nataranta na, takot na mai-blacklist ng INC. Sabi ni Miss Cathy Binag, hanggang 4th generation at kapu-apuhan, hindi na makakatuntong sa INC. Hindi na sila kakausapin ng mga INC at talagang hindi na sila pabobotohan ng mga kapatiran ng INC. Blacklisted na sila. Kailangan nila ang boto ng INC. Di ba mga kapipig? Sila nga itong mga politikong ito, sila nga ang sumusugod sa INC compound. Sila nga ang pupunta, humihingi ng schedule para lang makausap ang mga taga-INC. Kung i-blacklist na sila, nako, paano sila mananalo? Kaya ang mga ibang kongresista ngayon, nag-isip-isip na, nagnilay-nilay na. Hindi kasi nila naintindihan kung ano ang gustong ipaabot ng INC sa mga politikong ito. Huwag niyo munang unahin, patalsikin ang mga politiko like VP, like si BBM. Ang uunahin natin, ang kapakanan ng maraming Pilipinong nagugutom, walang trabaho, walang mapagkunang pagkain, tumataas ang pamilihin, mababang sahod. Yun dapat ang tinitingnan ng mga politiko. Flood control anomalies. Meron na bang nanagot? Ano inuuna ng Kongreso? Impeachment. Diba? Nako, kaya ngayon, halatang nanginginig na sa takot, lalo na yung mga politikong tumatakbo for national, pati mga kongresista, I don't know, baka itong mga party-list representative, di ba? O ito kabibig ha, ito ang balita ni Miss Cathy Binag. Grabe si Miss Cathy Binag, ito parang tapos tayo ng chat. Ito na, Ito. or Nasaan ba yun? Ito. ang mabuhay. Ganito na lang. Sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador, alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang. Tawagan niyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless. Bye. Hala, confident si Miss Cathy Binag, mga kabibig. Ito Inig kayo. Good morning, Philippines! Nagbabalik po tayo kasi may nakita po akong katanungan na tinanong sa akin sa aking video na nilabas kahapon. Una, ang tanong po niya is, bakit po mahalaga ang block voting or boto ng INC sa isang kandidato, lalo na sa national na labanan? Meaning, kunwari, sa presidente or sa vice-presidente plus sa senators and party list. Una po, tatandaan nyo na marami hong natatalo sa eleksyon sa iilang boto lamang. Meron nga isa lang ang boto, 3, 5, meron, of course, meron daan-daan, meron libo-libo. Paano pa po kaya ang block voting na meron ng INC na sinasabi nila nga na 3 milyon or higit pa? Di po ba imagine, kapag merong isang kandidato na solid na sinuportahan ng INC, immediately, meron ho silang milyong boto. So malaking bagay ho yan sa isang kandidato, kaya ho importante. Pangalawa, bakit nga ho importante? Kasi eto nga po ay solid vote at nagkakaisa sila. Una sa lahat, ang INC po ay hindi lumalapit sa politician, sila po ang nilalapitan upang sila ay suportahan. Ang sinusuportahan po ng INC is yung sa tingin nilang karapat-dapat at maninindigan para sa bayan at sambayan ng Pilipino dahil ipaprioridad nila ang kapakanan ng bawat Pilipino.
Ngayon ho, sa nangyayari sa politika natin yan, nakikita natin na karamihan ho ngayon ay mas inuuna pa ang pamumulitika kesa sa problema natin sa ating bansa. Correct. Kaya po, ano man ho ang maging desisyon ng INC, karapatan ho nila yon. Dahil again, hindi sila lumalapit sa mga politicians, sila ho ang pinupuntahan, sila ho ang hinihinga ng suporta, sila ho ang hinihinga ng tulong. So, sa mga nagsasalita dyan na ang liit lang naman ng boto ng INC, maling-mali ho kayo dyan. Again, ang boto ng INC, isang black voting po ito at ito po ay solid. Wala pa pong nakakagawa ng ganyang katinding boto na nagkakaisa. Kung titingnan ninyo, sila, ang INC po itself, ay may paninindigan. Ayaw ho nila ng kaguluhan sa ating bansa, ayaw ho nila ng pamumulitika, bagkus dapat sa kanila, dapat ang mga leader natin, ang pinaprioridad ay ang sambayan ng Pilipino, ang ating bayan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa ay napakatindi na ho ng inflation. Bagsak ho ang peso sa dolyar. Correct. Bagsak ho ang ekonomiya. Ang stock market natin bagsak. Lahat ho bagsak, pero ang karamihan dyan ay ang pinaprioritize ay hindi ang kapakanan ng bayan, but rather pamumulitika. So, karapatan ho nila kung sino yung gusto nilang piliin. So, huwag nyo silang maliitin kasi ang black voting ay napakalaking bagay para sa national na labanan sa eleksyon. Yan po, kabibigan. So, ito ang komento ng ating mga netizen. Basa natin kung ano ang komento ng ating mga netizen. Ma'am, ganito kapag ang INC is lugar, nasa 5K, magiging doble bilang non or triple kasi minsan damay kamag-anak na hindi INC. At kapag nalaman nilang dinala ng INC ang isang kandidato, yun din ang iboboto nila. Minsan, yun na ang inaabangan nila, pasya ng INC, doon sila. Ika nga, doon sila babaliktad na sa lamang. Yun 5K na boboto na INC nagiging 50 to 100K, minsan hawa-hawa na. Which is true mga kabibig kasi ako, noong 2022 at 2025, hinihintay ko talaga ang listahan na ilalabas ng INC. Tapos, isi-check ko isa-isa doon. Tapos, yung ayaw ko talaga, sa puso ko, hindi ko iboboto. Pero yung ibang mga isinulat ng INC, tama, same kami ng pananaw. Diba? Ito pa, ang tinig ng mamayan ay ang batas ng bayan. Kung ito ay nakaugat sa katotohanan, karunungan at pananagutan. Ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa mga pinuno nito, kundi sa mamamayang naninindigan para sa tama, hindi sa kung ano lamang ang maingay. Pakinggan ang tinig ng mamamayan. Tama, igalang ang kanilang mandato, sundin ang kalooban ng bayan. Sa pagkakaalam ko sa ngayon, mayroon silang 6 million na botante. Ang tanong ko po, ay ito po. Noong nakarang eleksyon, nanalo po si President Marcos, sino po ba ang sinuportahan ng INC? Kasi po sabi nyo, ang sinuportahan nila ay yung karapat-dapat na mamuno o karapat-dapat na tulungan. Ibig sabihin ba nito, hindi si BBM ang sinuportahan nila dahil sabi ng karamihan si BBM ang hindi karapat-dapat posisyon na kinalagyan niya? Tanong lang po, si BBM po ay nadamay lang kay VP Sara. Naku, grabe. Grabe ang komento ng mga tao. Ito po, hindi totoo yan, mali kapag ganyan hinahanap nyo pa din na pera para di ka dadaliin yan. Iwasan mo mambudol idol, wag mong minamadali ang delivery na message ko. Don't mean any offense. Importante naman kasi talaga ang mga religious age, dahil Asian pa, may theocracy na. Ito kasi ang sagot ni Good morning. Katibi hinggil sa hindi naniwala sa kanya ba ito? Ng INC. Mabuhay! Ganito na lang. Sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador, alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang. Tawagan niyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless. Bye. Ito kasi yung kahapon. Ito kasi yung kahapon na pinasabog ni Miss Cathy Binag at nataranta, nagulantang ang lahat sa pasabog ni Miss Cathy Binag. And I'm sure hindi naman magsasalita si Miss Cathy Binag nang walang pruweba or wala siyang ebidensya or wala siyang nakausap sa loob ng INC. Let's listen to this one. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ito na yun eh. 'Di ba? Yung mga hindi nakikinig. Ito na.
meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin, okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. 'Di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan na, tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung ano mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. So ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw niyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo. Good luck. Simula sa kaapo-apuhan nyo, sa anak ng apo nyo. Yan na. So lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident na patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So good luck sa inyo sa boboto ng yes impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. Oh. Ito ang komento ng mga netizen. Basahin natin Hoping INC will announce this publicly. They have all the reasons to do that. They are only asking for a good governance for all the Filipinos, pero mas lamang talaga ang politiking, so be it. I'm IMC member. You're absolutely right, Miss Cathy Binag. Ooh, from Don Rodriguez, nagkomento. INC member to Sabi dito, this is not about religion, bro. This is our future and peace. Yan, sabi dito.
I'm a Catholic, but I support this initiative from INC. This is a better initiative than the Catholic Church. Ooh. Kung bumoto sila na ipa-impeach na si VP, pati Senate, kung sino ang mag-convict kay VP, patay na ang kanilang political career. Pero kung nandyan pa si Garcia sa Comelec, patay lang kanya ito ng didi, isang gulo-gulo na. Ayan ako, naku po. Yung iba sabi, God has the last word. Nakakatakot naman yun, Ma'am Cathy. Pagkatapos sa butuhan dyan sa HOR, Senate boboto yes impeachment. Please give us the complete list, ha? Nako, complete list na hinahanap. Good job, INC. Mabuhay, the servant of God. Daming political butterflies. Sana di na makaupo muli ang mga mag-yes. Nako po. Ang napansin ko sa vlog na ito, napakaganda talaga ni Miss Cathy. Yun lang, kung totoo man yan, sorry talaga sila. INC will be the next KOJC. Malaka. Ano ba naman yan? For example, INC, black voting sila. Hindi na nabobotohan yung mga nag-yes sa impeachment. How about sa KOJC? Hindi na boboto sa mga nag-black voting sa mga politiko nga nag-yes sa impeachment. So, madami talaga. Diba? Ay, nako, ano kaya ang mga reaction ng mga politiko? Pero sabi naman, nanginginig na mga politiko. Sabi nga ni Ms. Cathy Beng, tumawag kayo, tawagan nyo. Para maklaro nyo kung nagsisinungaling ba si Ms. Cathy Beng or hindi. So yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Ikaw, ano ang inyong reaction dito? Nagsisinungaling lang ba si Ms. Cathy Binag dito? Feel ko talaga hindi. Kasi confidence si Ms. Cathy Binag Tawagan nyo ang INC. Ang sekretarya, tanongin nyo kung ano ang stand nila. Tapos may mga INC members na nagsabi, oo, tama, yan din ang gusto ko. Yan ang paniniwala ko. O agree ako dyan. Paano yan? Kasi 2 times na nagrally ang INC pero hindi pa rin sila pinakikinggan. Pero kapag panahon ng eleksyon, itong mga politikong ito, nagkandarapang pumunta sa Iglesia ni Cristo, humihingi ng pabor, humihiling na sana mapabilang sila sa mga pangalan na bobotohan ng mga INC members. Pag makuha na nila ang gusto nila at manalo na sila, kakalimutan nila ang INC. Kakalimutan na nila yung mga pangako nila na kapayapaan para sa taong bayan, para maging maayos at payapa at maging maganda ang ekonomiya ng bansa. Nakakalimutan nila lahat yan So parang magandang initiative itong ginawa ng INC na sige, puro kayo politika, puro kayo impeachment, nagkataas-taas na ang krisis ng gasolina, wala kayong ginawa para sa mga tsoper, sa mga apektado ng krisis na ito. Ano bang ginawa ng gobyerno ito? Band-aid lang, pamigay ng ayuda, and so on and so forth. Hindi yan magandang solusyon Mas lalong maghihirap ang taong bayan diyan. Mas lalong ang Pilipinas uutang para lang mabigyan ng mga pang-ayuda ang mga tao. So, hindi maganda ang tingin ng INC sa mga ginagawang programa ng gobyerno. I think so, mga kabibig. Yung puro paayuda, hindi mabubuhay ang isang tao sa paayuda. Mabubuhay ang tao kung tulungan mo siya makahanap ng magandang trabaho. Kaysa tulungan mo ang tao through ayuda. Mga ilang weeks lang yan, tapos na ulit ang mga tao, gutom ulit ang mga tao. Hindi yan maganda. Yun lang kabibig ang atin sa Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.